Mr. Chairman, then the... Ito yung sinagot ni PRRD, ito yun. Ha? Paduano, galit na galit. Pakinggan natin. Invitation that was sent to the former president and was answered by Attorney Delga was before the presence of the former president in the Senate. And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Hindi pa nga dumating ang November 1, nagpa-hearing na siya sa Senate. Di ba? Sabi niya, attend dyan si PRRD. After November 1, tama. Sinasabi rin natin yan. Hindi pa nga November 1, di ba? Naimbitahan na. Yan ba sa tingin ninyo kay Paduano, matanong kita. Sa tingin mo ba, halimbawa at lumipas na yung panahon ni Marcos at ni Tamba, ni Martin, iimbitahan naman ngayon para imbestigahan yung Okada issue. Sa tingin mo, kayang humarap ni Martin o ni BBM patungkol dyan sa flood control? Buti nga si PRRD humarap sa Senate Huwag nyo nang anuhin. Alam mo, respeto sa dating presidente. Ikaw, Paduano, medyo ano ka rin no? Medyo ano ka rin. Panggigipit yan ng Ano ba, Paduano, ang gusto mong malaman na hindi pa nasabi ni PRRD? Nangaano ka Nangaano ka? Ano bang matatawag nyo sa ginagawa nito? Nanggigipit, nangaharas, nagtatapang-tapangan. Ay, naku, ewan ko dyan. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Hindi. Kami niloloko ninyo. Bakit kailangan yung gipit-gipitin? Ang mga Duterte, wala na kayong inasikaso kung hindi Duterte. Hindi, tama ba ako? Tama-tama. Sa mga manunood, tama ba? Palitan lang Gusto nyo, drug war ni PRRD. Imbestigahan, confidential funds ni BP Sara. Takot naman kayo imbestigahan ng confidential funds ni BBM. Tikom ang bibig ninyo. Paano kayo magkaka-credibility? Wala. Ulitin ko yung sinasabi ko. Until imbestigahan nyo rin ang confidential funds ni BBM, lahat ng sinasabi nyo, ampaw. Hindi yan titignan ng taong bayan na legit. Ang tingin ng taong bayan dyan, ipokrito kayo kasi double standard kayo. Kaya walang maniniwala dyan. Until such time, imbestigahan nyo rin si BBM. Kahit anong paikot-ikot nyo, kahit anong ilabas nyong ebidensya dyan, kahit ano. Yung ginagawa ninyong trial by publicity, para makuha ninyo ang puso ng taong bayan, hindi po. Baligtad ang nangyayari. Baligtad. Kasi tinitingnan nila yung galaw. Remember this, ang Pilipino po, very sensitive na sa budol. Sa nangyari ngayon kay Marcos, natuto ang mga Pilipino sa budol. Natuto sila makinig sa gawa, hindi sa salita. Kaya alam mo inaantay ng Pilipino? Ito lang, totoo. Ang inaantay ng Pilipino, una, drug test ni BBM. Second, imbestigahan nyo rin sila ng confidential funds si BBM. Definitely, mas malaki ang confidential funds niya kay BP Sara. Ba't hindi nyo magawa? Anong tingin ng taong bayan? Yun na. Hipokrito kayo. Diba? Well, in fact, I will not discuss and argue with our colleague, Congressman Kit Flores, with regards to the content of this second letter. But, malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Hindi. Kami niloloko nyo, hindi tayo naglolokohan. I'm sorry po. Nagsasabi lang ng katotohanan. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present. Dumating naman Hindi lang sa inyo.
Can we blame PRRD? Can you honestly tell us, Filipinos, that you can blame PRRD kung wala siyang tiwala sa inyo? Kung bias kayo? Eh, hindi pa nga siya nililitis eh. May husga na kayo na hindi nyo naman dapat trabaho yan. Trabaho nyo gumawa ng batas. Eh, bias kayo eh. Sana yung mga actions nyo, be responsible as well. Hindi naman maggaganyan si PRRD kung sa tingin niya patas kayo. Kung sa tingin niya, yung ginagawa nyong yan ay para lang talaga makagawa ng batas. Kasi yan ang sinasabi ng batas. Dahil ang trabaho nyo ay gumawa ng batas. Hindi manghusga. Can we blame PRRD? Hindi. After November 1, kung hindi tayo nagluloko. You assume responsibilities din, sir. Ha? Dito, eh ano, natatakot siya? Wow, si PRRD pa natatakot. Ewan ko lang ha, ewan ko lang. Kasi minsan yung mga ganyang matapang, hindi ko man sinasabi lahat, no? Pero ang tingin ko rito kay Paduano, takot eh. No? Eh, opinion ko lang naman yun ha. Kung mali ako, di mali. Ba't opinion ko? Takot, bakit? Kasi sinasabi niya yan dyan sa teritoryo niya. Na andyan yung mga kasamahan niya, na meron siyang immunity. Sabihin mo, natatakot ang dating presidente? Wow. Alam mo ha, gusto kong marinig, gusto kong makita, kung hindi takot to si Paduano. Gusto kong makita, sabihin mo yan, pag wala na si Marcos, hindi na kayo nakakanlong kay Marcos at kay Martin. Pag alis ni Marcos, definitely aalis yan. At definitely wala nang silbi si Romualdez, si Martin, pag alis ni Marcos. Tingin nyo ba magiging speaker pa yan? Ano ang credibility? Anong napatunayan ni Martin para siya maging speaker? Bukod sa pinsan siya. Wala. Wala. Pinsan lang siya. Kaya gusto kong marinig yan, yung tapang mong yan. Kasi pag hindi ko narinig yan, tapang mong yan, nang nakaupo na si BP Sara, takot ka kay PRRD. Takot ka kay PRRD. Antayin namin ha. Antayin namin. Huwag niyong kakalimutan si Paduano. Na pumunta dito? Ay, sabi Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a show cause order for Attorney Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Good luck. Good luck. 1 pogi points kay Martin, si Paduano. Uy! Uy! Pog. To. Yara eh. Pakiligin natin si Martin. Siguro ganyan iniisip. Pakiligin natin si Martin. Ha? Sige, bakbakan ko yan si Duterte. Ha? Kasi hindi kaya nung hindi kaya ni Martin bakbakan si Duterte ng derechahan. Ako babanat. Ha? Para kiligin yan si Fiara. Kiligin yan si Martin. Ha? Nako. Eto, next tayo. Ka ba? Wala ka ng karapatang mabuhay dahil wala ka ng silbi sa buhay. May mga Yun ang mga pang no? Yun ang mga pang shorts, no? Yung mga sinabi ni Barbers. Kapag adik ka ba, wala ka ng karapatang mabuhay? Wow. Sige, tuloy natin yan. Barbers. Hoy! Ganda ng gupit mo, ha? Siyang ka nagpabarbero. Barbers. Dito naman, bagong gupit, di ba?
Saan kaya? Saan kaya nagpapabarbero to? Sabi, Diba? Bigyan mo kaming facts, ha? Please, facts. Huwag tayo kwentong barbero rito, ha? Barbers, iwasan natin ang chismis. Congressman ka, iwasan natin ang kwentong barbero. Sige, tuloy. na maganda ang mga naganap na patayan sapagkat mga drug lords naman po ang napatay o ang mga adik na kriminal. Subalit sa aming investigasyon, May investigasyon sila. Pakinggan yung mabuti ang investigasyon nitong kwento nitong si Barbers. lumalabas na may mga ibang drug lords nga na napatay subalit iilan lamang samantalang madaming mga malalaking drug lords ang nagpatuloy sa kanilang gawain at naprotektahan pa ng gobyerno at nabigyan pa ng titulo imbis na maimbestigahan. Yun. So, ito, sabi niya, marami raw may mga napatay daw na drug lords, no? Pero iilan lang. Okay? Tapos, ang ano niya, meron nga dyan, ay nabigyan pa ng posisyon. May sabi nyo yan. Sabi nyo, kung sa tingin ninyo, may illegal sa nangyari, sa tingin ko, hindi niyo na dapat iniimbestigahan dyan. Kung yung pinagsasabi mo, Barbers, ay hindi kwentong barbero, sampahan nyo ng kaso. Kasi hanggat hindi nyo sinasampahan ng kaso, yung mga pinagsasabi mo ay kwentong barbero. Anong ibig sabihin? Kasi alam ninyo, wala kayong ebidensya na tatayo sa korte. Kaya hanggang investigasyon lang kayo diyan sa Congress. Na hindi naman ninyo trabaho o wala kayong kapangyarihan manghusga kung tama ang ginawa ni PRRD or tama yung kwento mo. Kwento mo yan, barber eh. Di ba? Kwentong barbero yan eh. Until such time, magsampa kayo ng kaso. Libo-libo ang mga pinatay na mga tricycle drivers. Temo, kinumpare niya pa. Konti lang ang napatay na drug lords at libo-libo ang mga napatay na tricycle drivers. Natural. Drug lord nga eh. Ibig sabihin, nakakita na ba kayo ng drug lord na mas marami pa doon sa gumagamit? May kabubuhan yun. Natural, mas marami ang gumagamit kaysa sa drug lords. Kaya nga drug lords yan eh. Ibig sabihin, marami kinikita niyan. Sila ang supplier ng droga sa Pilipinas. Nakakita ka na ba ng supplier na mas marami pang supplier kaysa doon sa binibentahan? Simple mathematics. Simple analytics. Di ba? Di nagkadalugi ang drug lords. Hindi na drug lords ang tawag dyan. So natural, mas konti sila. Asahan nyo talaga may mamamatay na mas marami na mga yung addictos lang sa kanto. Homeless na nasa kariton, construction workers, at mga ordinaryong tao na halos wala nang makain at walang laban, mga taong napagtripan na lamang. Ito ba ang mga drug lords? Pangkain nga, wala sila. Pangdroga pa kaya? Mga batang... Hindi ako naniniwala dyan. Kasi may bali-balita nga eh. Binalita ito ng kasama natin si Jay na 150 lang, 200, solved na eh. May pantira na sila. Diba? Okay na sila sa isang gabi, wala nang tulog yun. Diba? Again, barbers, sana naman, you can do bigger than that, barbers. Be bigger than yourself. Tingnan natin yung buong konteksto. Kasi kung lagi nating titingnan yung posisyon ng mga adik, mamamali talaga tayo. Kaya mo bang sabihin, kaya mo bang ipagtanggol? Halimbawa na wag naman sana yung anak mo, yung magulang mo, o yung mahal mo sa buhay ay naging biktima ng adik. Ilan po ang napatay nitong mga adik? Ilan po ang na-rape ng mga adik? Ilang minor de edad ang ginahasa ng mga lintik na adik na yan? Total, gumawa ka na rin ng research. Meron kang analytics dyan. Sana,
pinagawa mo na rin yung staff mo ng research, ilan ba yang sa mga namatay na yan, ilan ang ginahasa niyan, ilan ang ninakawan niya ng nilakawan niya ang magulang nila, ilan diyan ang ginahasa ang kanilang mga stepdaughter, ilan diyan ang mga napatay ng mga yan. To complete the story. Kasi half-truth is still a lie. Kulang po yung data nyo. Patrabaho mo sa staff mo, marami kang staff, I know. Imposible ka namang walang staff. Diba? So better yet, para may silbi ang staff mo, kumpletuhin niya na yung data. Ganun po. Kasi magmumukha talaga kayong bias dyan eh. Hindi nga namin maintindihan mga Pilipino. Bakit pinapalakas ninyo ang loob ng mga adik? Na-solve na yan nung panahon ni PRRD. Ngayon, nagsalita pa itong sino to? Yung pulis, nakalimutan ko yung pangalan. Si Marbil. Ipinagtanggol pa yung mga adik. Iyaan na po ang administrasyon ni Marcos. Pinagtatanggol na yung mga adik. Instead, na tinitingnan natin, ilan ba ang nabiktima nitong mga lintik na adik na ito? Pakikumpleto po ang istorya, Barbers. Inosente, gaya ni Kian de los Santos. Basta na konsunadahan ka, delikado ka na. Sabi mo yan. Kaya nga sabi ko, sampahan nyo ng kaso. Kung hindi nyo kaya, hanggang dyan lang kayo sa investigasyon nyo dyan sa Quadcom na yan, sa kamera na yan. Kwentong barbero yan. May reward na katumbas. Sino ba? Ito na naman tayo sa reward. Naman. Basang-basa na ngayong credibility niyang reward na yan. Kasi ito po yung reward na sinasabi nila ha. Na pag may napatay ka raw na adik, may reward galing kay PRRD. Yan yung kwentong barbero nitong mga ito eh. Okay? Pero alam natin, basa yung facts nilang yan. Dahil sinubukang i-convince ni Grijaldo, ni Abante at ni Dan Fernandez, ito si Grijaldo, para sakyan yung kwentong barbero nila na meron talagang reward system. Kaya nga nag-resign pa, di ba? Nagbitaw yan, dalawa na yan. Ibig sabihin, guilty yan. Naintindihan po natin, ipapasok nyo pa rin yung reward system. Wala na pong naniniwala dyan, bukod kayo, tsaka yung mga kampon ni Tamba. Kayo na lang naniniwala dyan. Ang ayaw maging ligtas ang ating mga lansangan sa mga masasamang elemento. Gusto nyo? Huwag ganyan ang gawin nyo. Kung gusto nyo talaga maging ligtas ang ating kalsada, dapat mas binibigyan nyo ng suporta yung mga pulis. Tanong ko sa'yo, Barber, sino mas gusto mong nakahilata? Pulis o yung adik? Simple lang yun eh. Subalit kung ang mga pinalit sa mga masasamang elementong ito ay mga otoridad na naghahanap buhay, mas nakakatakot maglakad sa lansangan at baka masama ka sa Pakitanong si Dan Fernandez. Pakitanong mo ko, total katabi mo, di ba? Pakitanong mo yung reward system. Missing persons or unsolved homicide cases. Ipagpalagay na natin na mga adik ang ibang pinatay. Bakit pa tayo naglaan ng daang-daang milyon sa pagtatayo ng mga drug rehab centers kung papatayin din lamang natin sila? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi nagamit ng full capacity or in full capacity yung ating mega... Hindi mo naiintindihan. Ang punto na itong mama na ito, ito si Barbers. Bakit pa tayo nagtayo ng mga drug rehabilitation centers kung papatayin din lang? Hindi. Sa totoo, merong drug rehabilitation diyan sa Davao. Kasi ang tao naman, pag hinuhuli at susuko, bibigyan ng tsansa. Pero pag
bumunot ng baril yan, anong gusto mo? Patayin yung pulis? 'Di ba? Kawawa naman yung pamilya ng pulis. Alam mo pa, ilang paulit-ulit na yan eh. But then again, kasi yan yung istorya nyo eh. Kami nakikita namin, dapat yung mga adik ang nililitis nyo, hindi yung sumusugpo sa adik. Pero to balance story, di ba? Siyempre, yan ang sasabihin ninyo. Alam ko yan, sasabihin ng mga bashers dito. Siyempre, Coach Oli, yan ang sasabihin mo. Kampi ka kay PRRD eh. Okay. Ang sa akin lang ito, sa gitna tayo. Sige, imbestigahan nyo si PRRD. Sampahan nyo ng kaso, tapos, imbestigahan din nyo yung itong mga adik na napatay. Ilan ba ang nagahasa nila? Yan yung sinasabi ko eh. Ibig sabihin, patas tayo. Kami naman, kung ikukulong at huhusgahan si PRRD, wala kaming ano doon. Kahit po kami naniniwala kay PRRD, hindi po kami magiging bias katulad nyo. Ang sa amin lang, sa proper forum natin imbestigahan. Kaya nga sabi namin, sampahan yung kaso. Kung sa tingin ninyo, may ebidensya kayo at hindi kwentong barbero, sampahan nyo ng kaso. Sige, go. Gusto mo 10. Gusto mo 50 pa. Yung sinasabi nyo lahat na napatay, papuntahin nyo sa korte, hindi sa inyo. Kasi alam mo naaawa ako. Naaawa ako doon sa mga nagagamit dyan sa investigasyon. Bakit? Wala hustisya dito. Hindi nyo makukuha ang hustisya dyan sa Quadcom o sa Kamara. Hindi nyo makukuha ang hustisya dyan kay Martin. Magagamit lang kayo. Wala silang kapangyarihan parusahan si PRRD. Kung totoo ang puso ng mga yan para tulungan kayo, tutulungan kayo niya, bibigyan kayo ng abogado, tutulungan kayo humanap ng ebidensya, tapos sasabihin, sampahan natin kaso. Kasi dyan mananagot ang mga Duterte. Hindi dito. Dapat naging honest sila. Kasi hindi nila trabaho yan eh. Diba? Halimbawa, ako, may sakit. Tapos dadalhin mo ako sa karpintero na wala naman siyang kapangyarihan, gumamot sa akin. Loko-loko ka ba? Kung concern ka sa akin, dalhin mo ako sa doktor. Huwag sa karpintero. And vice versa. Magpapagawa ba ako ng bahay sa doktor kahit gaano katalino yan, bobo yan pagdating sa paggawa ng bahay. In the first place, kahit merong knowledge yan, hindi yan legal magtayo ng bahay. Kahit sobrang talino pa niyan. Naiintindihan mo? Ganon din to. So kung concern kayo sa tao, dalhin nyo sa korte. Huwag kayong magbida-bida. Kaya nakikita ng tao yung agenda nyo eh. Rehabilitation center na nandoon sa Nueva Ecija. Pag drug addict ka ba, wala ka ng karapatang mabuhay dahil wala ka ng silbi sa buhay? Hindi. Mali yung kwento dyan. Mali yung sinasabi mo. Pag naka-rape ba ang drug addict, dapat ipagtanggol? Pag nakapatay ba ang addict, dapat ipagtanggol? Ipagtanggol nyo sa mga pulis? Ganon. Kumpletuhin mo rin yung statement. Sabi ko nga dapat nasa gitna kayo. Kasi ang trabaho nyo, gumawa ang batas. Hindi habulin ang mga Duterte. Ang mga pinatay ay mga tatay, nanay, anak, kapatid, apo, mga miyembro ng pamilya na may mga nagmamahal. Ito sa akin din lang ha. Again, nauunawaan ko yung mga namatayan, especially yung mga tatay, na namatay at meron silang responsibilidad sa kanilang anak. I don't wanna be judgmental. Again, I'm not perfect, so ayoko maging judgmental. No? At sinabi nyo, napatay yung mga ama,
na padre de pamilya, na wala ng suporta. Alam nyo, dapat din, we take responsibilities doon sa actions natin. Halimbawa, napatay siya. Dapat itong tatay, nilagay niya rin yung sarili niya doon sa hindi siya maaalangan. The fact na nagdroga siya, nilalagay mo na sa alanganin yung pamilya mo. Pag nagdroga ka, yung pera, kahit ikaw ang kumikita niyan, pera ng anak mo yan. Pera ng pamilya mo yan. Huwag mong ubusin sa droga. Kasi nag-anak ka, may responsibilidad ka. Tapos, pag napatay kayo ng pulis, ipagtatanggol kayo ng mga congressman. Again, hindi natin kinukonsinte pagpapatay sila ng adik. Ang point ko lang, dapat balanse. Dapat alam nyo rin na kung yung asawa nyo ay adik o yung tatay nyo adik, dapat din naging responsible siya. Naintindihan? Kasi alam niya may asawa siya, alam niya may anak siya, alam niya meron siya sinusuportahan. Ba't ka nag-adik? Paano mo aalagaan yung pamilya mo? Tapos maghahanap ka ng matuturo. Ay parang ganyan yung ginagawa ni Marcos eh. May flood control project. Dumating si Christine. Sinong sinisi? Na overwhelm. Tinuro yung pag-asa, mali. Ginatungan pa nung kapatid na si Amy. 'Di ba? Dapat, ang tunay na padre pamilya, you assume responsibilities. Dapat nga kahit di mo kasalanan, inaako mo eh. Bakit? Para ikaw ngayon, nakakabuo ka ng solusyon sa problema. Kung puro ka excuses, wala mangyayari sa'yo. Tanong, ba't ka nag-addict? Tapos magtuturo ka na masisisi. Mali po yun. Ulit, hindi ko kinukonsinte yung pumatay ng adik. Pero kawawa naman kung one side lang ang nababalitaan ninyo. Nanay ka, ba't ka nag-adik? Di ba? Anak ka, ba't ka nag-adik? Pinaghirapan ka ng tatay-nanay mo. Ihaon. Pinag-aral. Anong ginawa mo? Nag-adik ka lang. Lahat po tayo may responsibilidad sa sarili natin. Huwag natin, ito mahirap sa mga Pilipino, huwag natin gawing excuses lahat ng bagay. Lahat ng mali sa nangyayari sa buhay natin, mali mo, tama ako. Hindi. To assume responsibility, tama siya. Tama ako o mali ako, I will learn from this. I will be better than yesterday. Dapat ganun. Kayong Quadcom, anong ginagawa nyo sa Filipino people? You are making Filipino people weak just like Marcos. Kinukonsinti nyo pa eh. Pakinggan natin dito ang kanilang mga naulila. Sila'y kaawa-awa at kalunos-lunos. Diba? So, tinapik pa niya. So, again, this is trial by publicity. Kukunin nila yung amor ng taong bayan. Pero alam nyo, baliktad po. Baliktad. Hindi nila nakukuha yung amor ng taong bayan. Diyan po kayo nagkakamali. Habang ginagawa nyo nga yan, lalong palakas ng palakas si BP Sara. Pero ito po, antayin natin. I'm sure merong ilalabas si BP Sara about kay Martin. Ngayon, gusto kong malaman, gusto kong makita kung hindi ipokrito o double standard itong mga Quadcom na to, itong kamera na ito. Dahil, totoo man yung sasabihin at ilalabas at ibubulgar ni BP Sara kung may video man yon or wala, pero sa tingin namin may video, hindi yun ang issue. Ang issue, dapat imbestigahan nyo rin kung kayo ay hindi ipokrito. Pero kung puro lang kayo sa Duterte, again, lahat ng ginagawa nyo, kahit anong ebidensyang labas nyo dyan, ang tingin ng taong bayan sa inyo, ipokrito.
and you cannot blame them. Huwag po kakalimutan, dun sa hindi ko pa po subscribe, i-like nyo po tong video na ito at maraming salamat, paalala, doon sa magbibigay ng super thanks. Maraming salamat po. God bless everyone. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Coach Oli po.